Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala, si Elena. Dito sa Baliktanaw Hustisya, ihahatid namin sa inyo ang mga kwento ng paghihiganti na siguradong gugulantang sa inyong isipan. Kung handa na kayo, pindutin na ang subscribe at simulan na natin. Ang mga kumikinang na ilaw ng Pasko ay sumasayaw sa salamin ni Mama habang tinatanaw niya ang perpektong nakadekorasyong silid kainan. 23 miyembro ng pamilya ang nagtipon sa mahabang mesa at si Mama ang bida sa ulo nito, tulad ng dati. Ang kapatid kong si Laika ay nakaupo sa kanan niya, ang kapatid kong si Marco sa kaliwa niya. Ako ay nasa dulo, malapit sa pintuan ng kusina. Isa na namang matagumpay na taon para sa Patrings Prime Imports. Anunsyo ni Mama. Habang iniaangat ang kanyang baso, tumaas ng 32% ang kita. Nakuha lang natin ang kontrata sa isang malaking mall chain. Nagpalakpakan ang lahat. Nagsigawan. Si Papa ay nagningning sa pagmamalaki. Talagang may kakaibang nagawa si Patring, sabi ni Tita Karina. Isang tunay na imperyo. Hinagilap ng mga mata ni Mama ang akin sa kabilang dulo ng mesa. May mga taong nagtatayo ng negosyo. Ang iba naman ay nagkukunwari lang. Ngumisi si Laika. Iniiwasan ni Marco ang aking tingin. Ano ba talaga ang ginagawa mo, Elena? Tanong ng pinsan kong si Jessa. Hindi ko talaga maintindihan. Pagiging consultant. Sabi ko lang, pagiging consultant. Puno ng panunuya ang boses ni Mama. Ang labo naman ng salitang iyan. Ano bang ibig sabihin yan? Tumutulong ako sa mga negosyo na i-optimize ang kanilang financial structures. Ay, naku po. Idinampi ni Mama ang kanyang baso ng malakas kaya tumunog ito laban sa kanyang plato. Huwag kang magkunwaring matagumpay. Nagtayo ako ng tunay na negosyo. Mayroon akong mga bodega, empleyado, kontrata. Ikaw, naglilipat ka lang ng papeles at tinatawag mo itong consulting. Ang iyong ina ay nagsimula sa wala at binuo ang Patrings Prime Imports mula sa wala. Iyon ang tunay na tagumpay. Tama po kayo, sabi ko habang hinihiwa ang aking ham. Dapat po kayong maging napaka-proud. Hindi pa tapos si Mama. Alam mo kung ano ang pinakakinaiinisan ko? Ang paraan mo ng pagkilos. Parang nasa level ko. Parang magkapantay tayo. Tumawa siya at ilang kamag-anak ang sumama sa tawanan. Anak, hindi tayo magkapantay ng mundo. Hindi ko naman sinabi. Hindi mo kailangan sabihin. Nasa kung paano mo dalahin ang sarili mo. Yung mamahaling coat na suot mo, saan mo ba nakuha yan? Inupahan mo? Ngumisi si Laika sa kanyang napkin. Yung kumpiyansa. Patuloy ni Mama. Parang mayroon kang nagawa. Pero ano ba ang nagawa mo, Elena? Talaga? Ghost. Uminom ako ng tubig. Tama ka, Mama. Nakapagpatayo ka ng kahangahangang bagay. Huwag mo akong patronize-in. Matulis ang kanyang boses. Alam ko ang ginagawa mo. Alam ko kung ano ang eksaktong ginagawa mo. Nagtatrabaho ka mula sa maliit na apartment na iyan. Walang opisina, walang empleyado. Tinatawag mo ang sarili mong consultant. Nakakahiya. Patring. Malumanay na sabi ni Tita Karina. Hindi. Kailangan niyang marinig ito. Sumandal si Mama pasulong. Pagod na ako sa pagkukunwari. Pagod na ako sa pagdating niya sa mga family events na umaakto siyang parang isang malaking success story. Elena, 24 taon ka na. Kailan ka magtatayo ng isang tunay na bagay? Natahimik ang mesa. Pati ang mga bata ay huminto sa paggalaw. Nagtayo ako ng isang bagay, mahina akong sabi. Tumawa si Mama. Ano? Ano ang itinayo mo? Magbanggit ka ng isa. Pwede ko na sanang sabihin sa kanya noon. Tungkol sa portfolio, tungkol sa 7 negosyo na tahimik kong sinuportahan sa loob ng nakaraang 9 na taon. Tungkol sa private equity fund na sinimulan ko sa seed money ng aking mentor at ginawa kong isang bagay na namamahala ng mahigit talang 200 milyon. Pwede ko na sanang sabihin sa kanya na ang kanyang kahangahangang negosyo, ang ipinagmamalaki niya, ay umiral lamang dahil sa isang revolving credit line na ako ang nag-ayos, nakipag-negotiate at personal na ginarantiyahan.
Pero hindi ko ginawa. Tama ka talaga, Mama. Sabi ko, nakapagpatayo ka ng mga bagay na hindi ko pa nagagawa. Umupo siya pabalik na nasisiyahan. Sa wakas, ilang katapatan. Lumipat ang usapan. Nagkwento si Laika tungkol sa kanyang promotion. Tinalakay ni Marco ang kanyang bagong bahay. Tinapos ko ang aking ham sa katahimikan. Nagsimula ito 12 taon na ang nakakaraan nang ako ay 22 at tinatapos ang aking finance degree. Nagsisimula pa lang si Mama sa Patrings Prime Imports, isang maliit na operasyon na nag-i-import ng general merchandise mula sa ibang bansa. Siya ay masigasig ngunit kulang sa kapital at hindi nakakaintindi ng financial management. Hindi ako bibigyan ng mga bangko ng credit na kailangan ko. Reklamo niya sa Sunday dinner. Gusto nila ng collateral na wala ako. Gusto nila ng 3 taong kasaysayan. Imposible! Paano ang mga angel investor? Tanong ko. Ang mga buwitre na iyan, gugustuhin nila ang 40% ng aking kumpanya sa mura. Umiling si Mama. Hindi, pag-iisipan ko. Palagi kong ginagawa. Hindi niya ito napag-isipan. Sa loob ng susunod na 8 buwan, ang Patrings Prime Imports ay nauubusan ng pera. Humihingi ang mga vendor ng bayad ng pauna. Dumating ang mga order, ngunit hindi niya ito matupad nang walang inventaryo at kapital. Namamatay ang negosyo. Pinanood ko ang kanyang stress. Pinanood ko siyang tumanda ng 5 taon sa 200 buwan. Pinanood ko si Papa na sinusubukang itago ang kanyang pag-aalala at hindi ko ito matagalan. Nagsimula pa lang akong magtrabaho para kay Ate Margie Tan, isang private equity investor na kumupkop sa akin. Binuo ni Ate Margie ang kanyang kayamanan sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga undervalued na negosyo na may matalinong financial structures. Tinuruan niya ako ng lahat kung paano basahin ang balance sheets tulad ng mga nobela, kung paano mag-structure ng mga deal na nagpoprotekta sa magkabilang partido, kung paano makita ang potensyal sa mga struggling na kumpanya. May potensyal ang negosyo ng nanay mo. Sabi ni Ate Margie, nang ipakita ko sa kanya ang mga numero ng Patrings Prime Imports. Maayos ang modelo, kailangan lang niya ng working capital at isang tao na mag-aayos ng kanyang credit ng maayos. Hinding-hindi siya tatanggap ng tulong mula sa akin. Kung gayon, huwag mong sabihin na galing sa iyo. Maingat naming binuo ni Ate Margie. Gumawa kami ng isang LLC, ang Kabalikat Ventures. Si Ate Margie ang nagbigay ng paunang pondo. Nakipag-negotiate ako sa 3 bangko upang lumikha ng isang revolving credit line na 1 milyon na maaaring hugutin ng Patrings Prime Imports para sa inventaryo at operasyon. Ang mga tuntunin ay mapagbigay ngunit hindi kahina-hinala. Ang interest rate ay competitive. Pinakamahalaga, inayos ito upang magmukhang si Mama mismo ang kwalipikado para dito. Isang patunay sa potensyal ng kanyang negosyo. Dinala ko ang alok sa kanya sa pamamagitan ng isang business contact. May kakilala ako sa finance na nakarinig tungkol sa iyong kumpanya. Sabi ko sa kanya, sa isang kapehan. Sa tingin nila ay may potensyal ka. Gusto mo bang ipasa ko ang ilang impormasyon? Pagkalipas ng 2 linggo, mayroon ng credit line ang Patrings Prime Imports. Hindi nagtanong si Mama. Akala niya ay napabilib niya na sa wakas ang tamang bangkero. Ikinwento niya sa lahat ang tungkol sa kanyang tagumpay. Kung paano sa wakas ay nakakuha ng pagkilala ang kanyang mahusay na modelo ng negosyo na nararapat dito. Hindi ko siya kailanman kinorek. Sa loob ng susunod na 5 taon, pinanood ko ang paglago ng kanyang negosyo. Lumawak ang credit line sa 6.7 milyon habang lumalaki ang kanyang mga pangangailangan. Nag-hire siya ng 30 empleyado, nagbukas ng 2 bodega, nagsimulang makakuha ng malalaking kontrata. Ako ang gumawa nito. Buong pagmamalaking sasabihin niya. Walang tumulong sa akin. Ako ang nagbuo nito mag-isa at halos totoo iyon. Binuo niya ang mga relasyon, nakuha ang mga kliyente, pinamahalaan ang mga operasyon. Ang credit line ay nagbigay lamang sa kanya ng kinakailangang pondo upang isakatuparan ang kanyang pananaw. Ngunit sa bawat pagkakataon,
na siya ay nag-angkin ng kredito sa paggawa nito mag-isa sa bawat pagkakataon na niya akong dinidismiss bilang pekeng tagumpay. Sa bawat pagkakataon na inihambing niya ang kanyang tunay na negosyo sa aking paglilipat ng papeles, lalo itong sumasakit. Samantala, lumago naman ang sarili kong karera. Ginawa ako ni Ate Margie na partner sa edad na 26. Sa edad na 30, pinamahalaan ko na ang sarili kong portfolio ng mga negosyo. Ang consulting work na ginawa ko ay hindi paglilipat ng papeles. Ito ay restructuring ng mga nahihirapang kumpanya, negosasyon ng komplikadong financial instruments, pagbuo ng equity positions sa mga negosyo na hindi nakita ng karamihan ang potensyal. Nakatulong ako sa 15 kumpanya na maiwasan ang pagkalugi. Nakapag-ayos ako ng 9 na matagumpay na exit. Ang aking personal net worth ay lumampas sa 8 digit. 2 taon na ang nakakaraan. Ngunit hindi kailanman tinanong ni Mama tungkol dito. Sa isip niya, kung wala kang storefront o bodega, hindi ka talaga matagumpay. Pagkatapos ng Christmas dinner na iyon, umuwi ako sa aking maliit na apartment, isang 2,400 SQ Omaden penthouse sa distrito ng BGC na binili ko ng cash 3 taon na ang nakakaraan. Nagbuhos ako ng whiskey at tumanaw sa mga ilaw ng syudad. Nagbuzz ang aking telepono. Ate Margie, kumusta ang Pasko? Ang dati. Akala ni Mama, isa akong failure. Hindi mo pa rin sinasabi sa kanya. Ano pa ang silbi? Ang punto ay, dinadala mo ang isang babae na iniinsulto ka. Hindi iyan strategy, Elena. Iyan ay masokismo. Tama si Ate Margie. Siyempre, kadalasan ay tama siya. Ang totoo, hindi ko sinabi kay Mama tungkol sa credit line ng Patrings Prime Imports dahil gusto kong makita kung magpapakita ba siya ng kuryosidad. Kung magtatanong ba siya tungkol sa aking trabaho, sa aking buhay, sa aking tagumpay. Kung ituturing niya ba ako bilang isang taong may mahalagang opinyon. 12 taon na ang nakakaraan, hindi pa rin niya ginawa. Kailangan mong magdesisyon. Sabi ni Ate Margie sa akin, 6 na buwan na ang nakakaraan. Kung sasabihin mo sa kanya o lalayo ka, pero ang kalahating sukat na ito ay kinakain ka ng buhay. Pinag-iisipan ko na iyon simula noong New Year's Eve. Nag-host si Mama ng party sa kanyang bahay. 15 katao ang nagdiriwang ng kanyang pinakamagandang taon. Hindi ako plano na pumunta, ngunit tumawag si Laika. Kailangan mong pumunta, sabi niya. May malaking iaanunsyo si Mama. Ano? Hindi ko alam, pero mayabang siya sa buong linggo. Pumunta ka lang. Dumating ako ng 8. Puno ang bahay. Nag-hire si Mama ng caterer, naglagay ng champagne fountain, naglagay ng banner na nakasulat, Patrings Prime Imports. 1 dekada ng kahusayan. Elena, nakita ako ni Papa. Butit nakarating ka. May kapanapanabik na balita ang iyong ina. Sa hating gabi, pinulong ni Mama ang lahat sa sala. Salamat sa inyong lahat sa pagiging narito. Simula niya, ang taong ito ay nagpabago para sa Patrings Prime Imports. Lumago kami ng 32%. Nakakuha kami ng malalaking kontrata. Pinatunayan namin na nagbubunga ang sipag at determinasyon. Palakpakan, pero hindi pa ako tapos lumago. Nakikipag-usap ako sa isang kumpanya na gustong bilhin ang Patrings Prime Imports. Ang alok ay, huminto siya para sa epekto. 23 milyon. Napahinga. Mas maraming palakpakan. Sumigaw si Laika at niyakap siya. Makikipagkita ako sa kanilang team sa susunod na linggo. Patuloy ni Mama. Kung magiging maayos ang lahat, magsasara kami bago Pebrero. Ang inyong ina ay magiging napakayaman. Nagmadali ang lahat upang batiin siya. Nagpaiwan ako. Nakita ako ni Marco sa kusina. Maniwala ka ba? Dongtu. 3 milyon. Sino ang bumibili? Ilang malaking distributor, Global Connect Distributors. Sabi ni Mama, ay matagal na raw siyang nililigawan nito. Global Connect Distributors. Kilala ko sila. Nasa portfolio ko sila. Hindi direktang
Ngunit sa pamamagitan ng isang partnership sa isa pang kumpanya na sinuportahan ko. Elena, lumitaw si Mama sa pintuan. Akala ko hindi ka darating. Congratulations. Salamat. Pinagmasdan niya ako. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Sa wakas ay magkakaroon ako ng tunay na yaman. Hindi kunwaring tagumpay, hindi consultant money. Tunay na malaking yaman. Masaya ako para sa iyo, Mama. Talaga? O, naiinggit ka? Nahihirapan ka ba dito? Pinapanood ang iyong ina na nagtatagumpay habang ikaw ay kung ano man ang ginagawa mo. May bumigay sa akin. Sa totoo lang, Mama, may kailangan akong sabihin sa iyo tungkol sa credit line na iyon. Patring, may tumawag mula sa sala. Gusto ng Channel 7 ng komento. Nagningas ang mga mata ni Mama. Nandito sila. Diyos ko. Nagmadali siyang lumabas nang hindi na lumingon. Tahimik akong umalis sa likod na pintuan. Enero 2. Umupo ako sa aking opisina at nirepaso ang file ng Patring's Prime Imports. Ang credit line ay na-structure sa pamamagitan ng Kabalikat Ventures, na na-structure sa pamamagitan ng isa pang LLC, na sa huli ay nauugnay sa akin. Walang kaide-ideya si Mama. Ang kanyang CFO, si Jerry Manalo, ay nagtrabaho kasama ang Kabalikat Ventures sa loob ng 4 na taon nang hindi nalalaman kung sino ang kumokontrol dito. Ipinakita ko ang Section 7.3 ng Credit Agreement. Ang tagapagbigay ng credit ay may karapatan na i-freeze o i-recall ang credit line na may 30 araw na paunawa sa anumang dahilan na itinuturing na angkop ng tagapagbigay. Nagring ang aking telepono. Ate Margie, narinig ko ang tungkol sa acquisition offer. Mabilis kumalat ang balita. Ang Global Connect Distributors ay solid. Ang 23 milyon ay patas. Marahil ay mapagbigay pa nga. Huminto siya. Elena, kung ibebenta niya, kailangan mong sabihin sa kanya bago matapos ang deal. Gagawin ng Global Connect ang due diligence. Mahahanap nila ang credit line. Susubaybayan nila ito. Malalaman niya pa rin. Alam ko. Kaya, ano ang gagawin mo? Tiningnan ko ang file. 12 taon, 6.7 milyon sa available na credit. Daan-daang libong interes na nakolekta ko at muling ipinuhunan sa kanyang negosyo sa anyo ng paborableng restructuring. Hahayaan ko siyang pumili, sabi ko sa wakas. Ano ang ibig sabihin yan? Ibig sabihin, titingnan ko kung magtatanong siya ng isa pang beses. Kung ibebenta niya ang negosyo sa halagang 23 milyon, marahil ay sa wakas ay magiging curious siya kung saan nanggaling ang kanyang tagumpay. Nag-post si Mama sa social media tungkol sa acquisition. Binuo mula sa wala. Nagbubunga ang sipag, proud Pinay, sariling sikap, babae sa negosyo, 200 likes, 50 comments. Lahat ay bumabati sa kanya sa paggawa nito mag-isa. Walang tawag, walang text, walang Elena, gusto kong magpasalamat sa pagtitiwala mo sa akin dahil hindi pa rin niya alam. 2:00 ng hapon. Ginawa ko ang tawag. National Bank of the Philippines, si Richard ito. Richard! Si Elena Tan ito mula sa Kabalikat Ventures. Kailangan kong i-execute ang Section 7.3 sa Anderson Imports Credit Facility. I-freeze ang linya. Agad-agad. Ipadala ang notification kay Jerry Manalo, CFO. Full freeze pending review. Maaari ko bang itanong ang dahilan? Desisyon ng personal na garantor. Lahat ay maayos sa agreement. Naiintindihan ko. Ipoproseso ko ngayon. Aabisuhan sila sa loob ng 1 oras. Ibinitin ko ang telepono. Nanginginig ang aking kamay. Dumating ang tawag ng 4:17 ng hapon. Elena! Nagpapanik ang boses ni Mama. Kailangan kong malaman kung ano ang nangyayari. May nag-freeze sa aming credit line. Lahat ng 6.7 milyon nawala lang. Si Jerry ay nagpapanik. Hindi niya makontakt ang sino man sa bangko. Anong nangyari? Hindi ko alam. Nagpadala lang sila ng notice. Credit line frozen pending review.
May 3 shipment kaming darating sa susunod na linggo. Kailangan namin ang credit na iyon upang bayaran ang mga vendor kung hindi kami makabayad. Pumiyok ang kanyang boses. Mawawasak ang acquisition. Kailangan makita ng Global Connect ang stable credit. Ito ang makakasira sa buong deal. May sinabi pa ba si Jerry? Sabi lang na isang kumpanya na tinatawag na Kabalikat Ventures ang nagsimula nito. Elena, nagtatrabaho ka sa finance. Maaari mo bang tawagan ng sino man? Gamitin ang iyong koneksyon. Nagmamakaawa ako sa iyo. Kabalikat Ventures. Oo. Kilala mo sila? Ito na. Ang sandali na pwede ko nang sabihin sa kanya. Ang sandali na pwede kong ipaliwanag ang lahat. Sa halip ay sinabi ko, hayaan mo akong magtanong-tanong. Titingnan ko kung ano ang makikita ko. Salamat. Diyos ko, salamat. Alam kong tutulungan mo ako. Dahil magagamit na ako ngayon. Ngayon na may kailangan siya. Naghintay ako hanggang 7:00 ng gabi. Pagkatapos ay tinawagan ko siya muli. Mama, nalaman ko ang ilang impormasyon tungkol sa Kabalikat Ventures. Ano? Ano ang nalaman mo? Maaari mo bang isama si Papa, Laika, at Marco sa tawag? Sa tingin ko ay kailangan ninyong lahat na marinig ito. Bakit? Elena, anong nangyayari? Magtiwala ka lang sa akin. Conference call, 10 minuto, 7:10. Nasa linya silang 4. Hello, Elena. Sabi ni Mama nandito na kaming lahat. Ano ang nalaman mo? Nakausap ko ang Kabalikat Ventures. At, ibabalik ba nila ang credit? Ano ang gusto nila? Mama, naalala mo ba? 12 taon na ang nakakaraan nang makuha mo ang unang credit line, 6 milyon. Oo naman. Sa wakas ay kinilala ng bangko ang potensyal ng Patrings Prime Imports. Hindi talaga iyon ang nangyari. Katahimikan. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Papa. Ang credit line ay hindi nanggaling sa pagtatasa ng bangko sa iyong negosyo. Ito ay nanggaling sa isang pribadong garantor na nag-ayos ng deal lalo na para sa Patrings Prime Imports. Hindi ko maintindihan. Dahan-dahang sabi ni Mama, may isang taong naniwala sa iyong negosyo nang ayaw ng mga bangko. May isang taong nag-ayos ng isang revolving credit line, personal na ginarantiyahan ito, at kinuha ang lahat ng panganib. Ang taong iyon ang lumikha ng Kabalikat Ventures bilang sasakyan upang suportahan ka. Sino? Tanong ni Laika. Sa loob ng 12 taon, lumawak ang credit line na iyon sa 6.7 milyon. Daan-daan na ang beses mong humugot dito. Ito ang naging backbone ng iyong paglago. Bawat malaking pagpapalawak, bawat bodega, bawat malaking order ay pinondohan ng linyang iyon. Elena, mahigpit ang boses ni Mama. Sino ang garantor? Sinabi mo noong Pasko na wala akong naitayong tunay na bagay, na naglilipat lang ako ng papeles at nagkukunwaring matagumpay. Hindi. Ang Kabalikat Ventures ay aking kumpanya, Mama. Ako ang garantor. Ako na sa loob ng 12 taon. Patay na ang linya. Kung gayon, nagsisinungaling ka. Hindi ako. Imposible iyan. Kwalipikado ako para sa credit line na iyon dahil sa aking modelo ng negosyo. Kwalipikado ka dahil ginugol ko ang 6 na buwan sa pag-aayos ng isang deal na gagana para sa iyo. Dahil kinumbinsi ko ang aking mentor na suportahan ako dahil personal kong ginarantiyahan ang 6.7 milyon sa credit. Hindi! Nanginginig ang boses ni Mama. Hindi! Hindi iyan! Sasabihin sana sa akin ng bangko. Ang bangko ay nakikipagtulungan sa Kabalikat Ventures. Hindi nila ibinubunyag ang garantor maliban kung kinakailangan. Tiniyak ko na ang mga tuntunin ay mukhang standard business credit. Gusto kong maramdaman mo na ikaw mismo ang kumita nito. Bakit? Paus ang boses ni Papa. Bakit mo ginawa iyon? Dahil 12 taon na ang nakakaraan, namamatay ang negosyo ni Mama. Kailangan niya ng kapital. Gusto kong tumulong.
Pero hindi ka kailanman nagsabi, sabi ni Marco. Gusto kong makita kung magtatanong siya, kung magiging curious ba siya tungkol sa aking trabaho, kung ituturing niya ba ako bilang isang taong maaaring may alam tungkol sa negosyo. Huminto ako. Hindi niya kailanman ginawa. Baliw ito, sabi ni Laika. Sinusukatan mo na lihim mong pinopondohan ang negosyo ni Mama sa loob ng 12 taon? Hindi pinopondohan. Ginagarantiyahan ang credit. May pagkakaiba. Kailangan pa ring mag-execute ni Mama. Kailangan pa ring buuin ang mga relasyon. Makuha ang mga kontrata, pamahalaan ang mga operasyon. Binigyan ko lang siya ng financial runway para magawa iyon. Kaya, ang lahat ng itinayo ko, pumiyok ang boses ni Mama. Sinusukatan mo na hindi ko talaga. Binuo mo ito. Matatag kong sabi. Ginawa mo ang bawat desisyon sa negosyo. Kinita mo ang bawat kliyente. Nilika mo ang halaga na umakit sa Global Connect Distributors. Tiniyak ko lang na may access ka sa kapital. Kung gayon, bakit mo i-freeze ang credit line ngayon? Demand ni Papa. Dahil 2 araw na ang nakakaraan, tumayo si Mama sa harap ng 50 tao at nagkwento tungkol sa pagiging self-made. Nag-post sa social media tungkol sa pagbuo ng kanyang negosyo mula sa wala nang walang tulong ng sinuman. Kahit sa kanyang sandali ng pinakadakilang tagumpay, hinding-hindi niya aaminin na marahil ay may papel akong ginampanan. Gusto mo ng pagkilala? Matulis ang boses ni Mama. Gusto mong pasalamatan kita para saan? Sa paggawa ng anumang bangko? Walang bangko ang gagawa ng ginawa ko, Mama. Walang bangko ang magbibigay ng 6 milyon na revolving credit line sa isang undercapitalized startup. Walang bangko ang magpapalawak nito sa 6.7 milyon batay sa potensyal sa halip na collateral. Kaya, hawak mo ito sa akin. Naghihintay ng perpektong sandali upang wasakin ako? Hindi ako nawawasak ng anumang bagay. Ginagamit ko ang aking karapatan sa ilalim ng credit agreement. Section 7.3. Maaari mong basahin, nasa kay Jerry ang buong kontrata, ang acquisition. Pumiyok ang boses ni Mama. Elena, ito ang papatay sa acquisition. Kailangan makita ng Global Connect ang stable credit. Kung sa tingin nila ay risk kami. Kung gayon, marahil ay dapat kang naging curious kung saan nanggaling ang credit na iyon. Marahil ay dapat kang nagtanong sa halip na ipagpalagay na napabilib mo ang tamang bangkero. Ito ay blackmail, sabi ni Laika. Hawak mo ang kanyang negosyo bilang hostage. Ginagamit ko ang aking karapatan sa kontrata. Hindi iyan blackmail. Iyan ay negosyo. Negosyo? Sigaw ni Mama. Ako ang iyong ina at ako ang iyong anak. Ang pinandidirihan mo sa loob ng 12 taon. Ang tinawag mong mapagkunwari noong Pasko sa harap ng buong pamilya. Ang tagumpay na hindi mo kailanman kinilala dahil hindi ito mukhang sa iyo. Natahimik ang linya maliban sa magaspang na paghinga ni Mama. Ano ang gusto mo? Tanong ni Papa sa wakas. Ano ang kailangan upang maibalik ang credit? Pinag-isipan ko ito sa loob ng 3 araw. Isang pagkilala, publiko, sa parehong social media kung saan mo ipinagdiwang ang pagiging self-made. Sabihin mo ang totoo kung saan nanggaling ang iyong credit line. Sabihin mo ang totoo kung sino ang nagarantiyahan ng iyong tagumpay. Gusto mong ipahiya ko ang sarili ko? Bulong ni Mama. Gusto kong sabihin mo ang totoo. Nakakahiya ba iyon? Magmumukha akong manloloko. Parang hindi ko talaga binuo ito. O magmumukha kang isang taong pinaniwalaan ng kanyang anak nang walang ibang naniwala. Isang taong nagtayo ng 1.4 milyong kumpanya kahit na ang bangko ay nagsabi ng hindi. Isang taong ang tagumpay ay totoo ngunit hindi ganap na solo, katahimikan. At kung hindi ko gagawin? Tanong ni Mama. Kung gayon, mananatiling frozen ang credit. Makikita ng Global Connect ang isang hindi matatag na sitwasyon ng credit sa panahon ng due diligence. Maari nilang bawasan ng malaki ang kanilang alok o lumayo ng tuluyan. Talaga?
Sisirain mo ang aking deal? Mas gugustuhin mong mawala ang 23 milyon kaysa aminin na tinulungan kita? Mas maraming katahimikan. Sa wakas, nagsalita si Papa. Patring, i-post mo lang ang pagkilala. Tapusin na natin ito. Huwag kang makialam dito, Robert! Ginarantiyahan ng iyong anak ang 6.7 milyon sa loob ng 12 taon at tinrato mo siya bilang isang failure. Hindi ko alam. Dahil hindi ka kailanman nagtanong. Kailan mo ba tinanong si Elena tungkol sa kanyang trabaho? Kailan mo ba siya sineryoso? Naririnig ko na ngayon si Mama na umiiyak. Ibabalik ko ang kalahati ng credit line agad-agad. Mahina akong sabi. Ipakita ang mabuting loob. Ngunit ang buong pagpapanumbalik ay mangyayari kapag nakita ko ang post. At Mama, kailangan itong maging totoo. Hindi isang teknikal na pagkilala na nakatago sa fine print. Tunay na pasasalamat. Kinaiinisan kita ngayon, bulong ni Mama. Alam ko. Paano ko ba? Ano ang sasabihin ko? Sabihin ang totoo. Sabihin sa kanila ang tungkol sa credit line. Sabihin sa kanila kung sino ang nagbigay nito. Sabihin sa kanila na ang iyong tagumpay ay binuo sa talento at execution, ngunit pati na rin sa suporta ng pamilya na hindi mo alam na mayroon ka. Natapos ang tawag. Enero 4, alas 11 ng umaga. Lumitaw ang post ni Mama. Kailangan kong gumawa ng koreksyon sa aking mga kamakailang post tungkol sa pagbuo ng Patrings Prime Imports. Habang ipinagmamalaki ko ang gawaing nagawa ko, may natutunan akong nagbabago sa kwentong sinasabi ko. 12 taon na ang nakakaraan nang ayaw bigyan ako ng kapital ng mga bangko, may isang taong gumawa, ang aking anak na si Elena, ang nag-ayos at personal na ginarantiyahan ang isang revolving credit line na naging pinansyal na pundasyon ng lahat ng aking itinayo. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng kanyang private equity company at hindi niya ako sinabihan ni minsan sa loob ng 12 taon. Ginugol ko ang panahong iyon sa pagwawalang bahala sa kanyang karera. Tinawag ang kanyang trabaho na kunwaring tagumpay. Inihambing ang aking tunay na negosyo sa kanyang consulting noong Pasko. Ipinahiya ko siya sa harap ng aming pamilya. Ang totoo, si Elena ay nagtayo ng isang kahanga-hangang bagay na masyado akong ipinagmamalaki upang makita. Siya ay isang private equity investor na sumuporta sa 12-dosenang kumpanya, kabilang ang sa akin. Binuo niya ang tunay na yaman at tagumpay at siya ang naniwala sa akin bago pa man ang sinuman. Patawad, Elena, sa 12 taon ng pagwawalang bahala, sa hindi pagtanong kailanman tungkol sa iyong trabaho, sa pag-aakala na ang aking bersyon ng tagumpay ang tanging balido. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong buuin ang kumpanyang ito. Salamat sa pagtitiwala sa akin kahit na hindi ako naniwala sa iyo. Ang tagumpay ng Patrings Prime Imports ay sa aming dalawa. 300 comments, 50 shares. Karamihan ay pinuri ang katapatan ni Mama. May ilang nagsabi na manipulative ako. Ilan ang nagsabi na pareho kaming may balidong punto. Wala akong pakialam sa mga komento. Alas 2 ng hapon, tinawagan ko si Richard sa National Bank. Ibalik ang buong credit line para sa Patrings Prime Imports. Ipadala ang kumpirmasyon kay Jerry Manalo. Agad-agad. Oo, Enero 11. Tumawag si Mama. Natapos na ang acquisition. 1 to 3 milyon. Hindi nalaman ng Global Connect ang tungkol sa credit freeze. Sabi ni Jerry ay routine compliance review lang iyon. Congratulations. Gusto kitang bigyan ng isang bagay mula sa benta. Kalahati ay, hindi ko gusto ang pera mo, Mama. Kung gayon, ano ang gusto mo? Gusto kong makita mo ako. Talaga? Makita mo ako upang maintindihan na ang tagumpay ay iba-iba para sa iba't ibang tao. Na ang pagwawalang bahala sa isang tao dahil wala silang bodega o storefront ay hindi nangangahulugang wala silang naitayong tunay na bagay. Natahimik siya ng matagal. Maaari ba tayong magkape? Tayo lang. Marahil, sa kalaunan, Elena, kailangan ko ng oras, Mama. Ang 12 taon ng pagwawalang bahala ay hindi nawawala sa isang post lang. Naiintindihan ko, 6 na buwan pagkatapos, nagkita kami ni Mama para magkape. Mukha siyang mas matanda.
pagod. Ibinebenta ko ang kumpanya. Sabi niya, kinuha ko ang pera. Akala ko, pakiramdam ay panalo. Ganoon ba? Pakiramdam ay walang laman. Parang umakyat ako sa isang bundok at napagtanto ko na ang taong gusto kong kausapin ay wala na roon. Nandito ako, Mama. Nandito ka ba? Dahil nakaupo ka sa harap ko. Ngunit pakiramdam ko ay 1,000 milya ang layo mo. Tama siya. Ang ilang distansya ay hindi madaling magsara. Ang post na sinulat mo, sabi ko. Totoo ba iyon? Bawat salita, napuno ng luha, ang kanyang mga mata. Masyado akong nakatuon sa aking bersyon ng tagumpay, kaya hindi ko makita ang sa iyo. Napagkamalan kong failure ang strategy. Napagkamalan kong kahinaan ang tahimik na kumpiyansa. Sinaktan mo ako, Mama, sa loob ng maraming taon. Alam ko, at hindi ko na iyon mababawi, ngunit maaari akong maging mas mahusay sa hinaharap kung hahayaan mo ako. Pinag-isipan ko ito. Tungkol sa 12 taon ng pagwawalang bahala, tungkol sa credit line, tungkol sa Christmas dinner, tungkol sa katotohanan na pinili niya ang 1.3 milyon kaysa sa kanyang pagmamalaki, na ipinost niya ang totoo, kahit na ikinagasta niya ang self-made narrative na kanyang pinagkuhanan ng kanyang pagkakakilanlan. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa iyong trabaho, sabi ni Mama. Talaga? Sabihin mo sa akin. Gusto kong maintindihan kung ano ang ginagawa mo, kung sino ka, kaya ginawa ko. Sinabi ko sa kanya ang tungkol kay Ate Margie, tungkol sa portfolio, tungkol sa 15 kumpanya na iniligtas ko mula sa pagkalugi, tungkol sa istruktura na itinayo ko, ang mga deal na pinag-negotiate ko, ang tagumpay na aking kinita. Nakinig siya, talagang nakinig sa unang pagkakataon sa loob ng 12 taon. Ipinagmamalaki kita, sabi niya sa wakas. Dapat ay sinabi ko iyan maraming taon na ang nakakaraan. Ngunit sinasabi ko na ngayon, ipinagmamalaki ko kung sino ka na at kung ano ang naitayo mo. Hindi nito inayos ang lahat, ngunit ito ay isang simula. Sabi nila, ang tagumpay ang pinakamahusay na paghihiganti. Ngunit natuto ako ng ibang bagay. Walang saysay ang tagumpay kung hindi ito makita ng mga taong mahal mo. Hindi dahil kailangan mo ang kanilang balidasyon, kundi dahil ang ibinahaging kagalakan ay tunay na kagalakan. Dahan-dahan naming pinuumuli ni Mama ang aming relasyon. Ang kapehan ay naging hapunan. Ang hapunan ay naging tawag. Ang tawag ay naging tiwala. Hindi niya kailanman kinuha ang kalahati ng pera mula sa acquisition. Sa halip, namuhunan siya ng 3 milyon sa aking susunod na pondo. Hindi dahil kailangan ko, kundi dahil gusto niyang maging bahagi ng aking ginagawa. Isipin mo na lang. 12 taon ng investment returns, biro niya. Tinanggap ko ito. Hindi para sa pera, kundi dahil nangangahulugan ito na sa wakas ay naiintindihan niya. Pareho kaming nagtayo ng isang tunay na bagay sa magkaibang paraan lamang.